Yun, ang dami nyo ngayon. Masaya ako. Ilang linggo nyo akong Kaya, na-miss ko rin po kayo. Lahat po kayo. Ayan, okay na ba yung pwesto ko dito? Welcome sa mga first time ulit umattend. Anyway, last month natapos yung ating 5 weeks CEO Inside Me seminar. So, tonight, pag-uusapan natin ay about leadership. So, sinong excited na? Excited na lahat? Mga nasa online, excited na ba kayo? Sobrang exciting talaga nitong part na to kasi marami nagtatanong sa akin tungkol sa bagay na to eh. Ano ba yung biblical na pamamaraan kung paano ba kami mag-hire ng tao at magpa-fire ng tao? So, isa sa mga natutunan ko nung ako ay hindi pa nag-aaral ng Biblia, mga bagay na tinandaan ko, hire fast, fire fast. Mag-hire ka ng mabilis, mag-fire ka ng mabilis. Di ba? Makikita mo yan sa strategy ng call center companies. Mabilis sila mag-hire, mabilis sila mag-fire. Pag hindi pumasa, sa standard nila, tanggal. Pag meron nilabag na batas, tanggal. Pag meron pasok, kahit hindi marunong, pasok. Pag hindi natuto, tanggal. Mabilis. So, you need that kind of system. No, hindi ko naman sinasabing bilisan nyo ng gusto, isang araw pa lang, tanggalin nyo na, hindi ganun. Pero dapat may tamang sistema. At kung iniisip nyo na masama yung mag-fire, mas masama kayo. Kasi gusto nyo sirain yung negosyo na may mas malaki pang purpose. Kaysa sa taong tinanggal nyo, sisira ng kultura at nung negosyo na mas maraming natutulungan. Okay? So, mas masama yung mag-isip ka na hindi mo tanggalin yung taong anay ba? Naiintindihan niyo ako. So ngayon, bakit ko ba yung sinasabi? Bakit masama pa ako eh? Gusto ko nang magtrabaho yung tao. So ngayon, sasagutin natin yan. Okay? So, parang sinasabi ko dito, hindi masamang mag-fire. Okay? Masama mag-fire ng bahay. Lalagyan mo ng fire yung bahay, yan, masama yan. Pero yung mag-fire ng tao na hindi naman masama, ayon sa Bible principles, sa biblical principles, na pag-uusapan natin. So, ang topic is how to hire and fire by kingdom principles. So, building people without breaking purpose. Magkaiwalay po ito na isama lang po ng ating taga-edit. So, this is a kingdom HR and leadership systems series. Okay? So, may cut lang dito. Hindi ko alam ba't nawala eh. Pero ano yan? Ito, separate yan. Subtitle ito. Building people without breaking purpose. Okay. So, paano nga ba mag-hire at mag-fire? Sabi sa introduction, stewardship, not sentiment. So, gawin natin bilang isang katiwala at hindi mas pinangungunahan ng emosyon o nararamdaman natin. Nakakaawa naman magtanggal. Naintindihan niyo ako? Pero ang totoo, kung ikaw ay marunong nakatiwala, magaling nakatiwala, nung negosyo na pinagkatiwala sa'yo ng Diyos, alam mo dapat yung salitang firing. Hindi tayo emosyonal. Hindi mo dapat nilalagyan ng emosyon yung pagninegosyo. Kasi pag nilagyan mo ng emosyon yan, parang pagmamahal. Pag nilagyan mo ng emosyon, yung emosyon, nawawala. Paano pag nawala na yung emosyon mo sa tao? Lahat sila tatanggalin mo. Diba? So, mali rin. So, hindi tayo dapat nagnanangan sa nararamdaman natin, kundi dapat meron tayong panuntunan. Okay? So, yung pagtanggal ay hindi masama. Sabi dito, leadership is not babysitting people. It is stewarding destiny. Para bang tayo ay nilagay bilang mga leaders para gabayan sila dun sa tungo sa layunin nila o ng Diyos sa buhay nila. Naintindihan? Okay. Hiring and firing are not emotional
reactions. They are strategic spiritual decisions that protect purpose. Okay? Meron tayong pinoprotection ng purpose. Kung sa tingin mo na yung negosyong itinayo mo ay may purpose, dapat proteksyonan mo yan sa pamamagitan ng mga taong pumapasok at lumalabas sa kumpanya mo. Quote, leadership is not about being liked. It is about being right in purpose. So, hindi sukatan yung popularidad sa pagiging leader. No, ang mahalaga ay tama ka sa direksyon at layunin mo na naaayon sa Diyos. Okay? Wrong hires, sabi dito, drains vision. Wrong fires, delay growth. So, kung magkakamali ka daw ng pag-hire, madadrain daw yung vision. No? Pag nagkamali ka rin ng pagpa-fire, madidelay yung growth. But, kingdom hiring and firing multiplies destiny. So, kailangan maunawaan natin, ano yung pamamaraan ng kingdom? Ano yung sinasabi ko? Yung panuntunan ng Biblia, the constitution of the kingdom of God. Kaya, kingdom lagi natin ginagamit, okay? Para lang maunawaan nyo bakit ko ginagamit lagi or pinapasok lagi yung salitang kingdom. Hindi yan kingdom ng kung kanino lang, hindi yan kingdom ng kung ano man, or kung sino man, kingdom yan ng Diyos, yung tinutukoy yan. Ibig sabihin, sa kingdom ni God, meron siyang panuntunan, meron siyang principles, at meron dapat sinusunod yung mga citizen ng kingdom niya. So, are you a citizen of kingdom of God? Pwede bang itaas yung kamay? So, kung tayo ay citizen ng kingdom of God, dapat nauunawaan natin na yung ating konstitusyon, yung sinusunod natin. At sa pagtatanggal at pag-hire ng tao sa negosyo ninyo, dapat sundin pa rin natin yung konstitusyon ng kingdom ng Diyos. So, kingdom hiring and firing multiplies destiny. Kailangan ko ba bang ipaliwanag yan? Hindi na, tatagal ako, di ba? Nagets nyo naman. Part 1. Hiring by kingdom principles. Paano ba tayo mag-hire? Sa pamamagitan ng kingdom principles. So, kahit saan to, sa organization, sa church, sa management, sa business, lahat ng uri ng pag-hire at pagpa-fire, paglalagay ng tao sa posisyon, lahat pwedeng i-apply to. Hindi lang to basta sa business lang. Pwede rin to sa asawa. Hindi, joke lang. Hindi mabenta yung joke ko ha. Pang relationship talk kasi yun no? So mamaya, ang topic ni Pastor Nick ay firing and hiring husband and wife. So hiring is not filling a position. It is placing a person into purpose. So hindi basta pagkuha lang ng tao na ilalagay mo sa posisyon, kundi paglalagay ng tamang tao sa tungkuling tugma sa kanilang God-given purpose. Wow. Hire by wisdom, hire by vision, alignment, not resume. Ano ibig sabihin yan? Dapat, kung mag-hire kayo, align sa vision nyo yung vision ng tao na nakikita niya sa kumpanya ninyo. Hindi sa ganda ng resume o CV, tawag nila ngayon dyan, CV. Pero nung unang panahon, biodata lang yung pinapasa, di ba? Ngayon CV na, patindi na patindi yung no? So, sabi dito sa verse, Amos 3:3, can two walk together except they be agreed? Hindi pwedeng magkasabay sa lakad ng dalawang tao kung magkaiba ang direksyon at puso. Kailangan may pagkakasundo para may unity at mas mabilis yung progreso. Naintindihan? So, kung hindi ma-align sa yung taong i-hire mo dun sa vision ng kumpanya, medyo mahihirapan ka. Kasi ang vision nyo, lumago. Tapos siya, ang vision niya, pumosisyon. Magkaiba. Hindi eh.
Dapat ang vision niya same kayo. Kasi pag hindi parehas ng vision, iba yung ano nun, galawan nun. 'Di ba? Pag position lang hanap nun, maninira yun ng iba. Hindi yun magbi-build ng ibang tao. Maninira para makaposisyon. Kailangan alam ninyo na yung taong hinire ninyo, alam niya yung vision at naniniwala siya sa vision, align sa vision yung kanyang pag-iisip kung ba't siya pumasok. Meron akong hiring system na ginagawa. Ang pinakauna is kailangan maintindihan nila yung vision. Now, I don't care about their CV, pero ang gusto ko maintindihan nila kung ano yung vision. O pag naintindihan niyo yung vision, willing ka ba gawin lahat para dyan sa vision na yan? Pag sinabi niyang yes, oh, you are hired. Pag hindi mo napatunayan sa akin na kaya mong gawin lahat dyan sa vision natin, you are fired. That's it. Tapos na. Okay. Tuloy ka. Kasi pag hindi kayo parehas ng vision, ano gagawin niyo sa kumpanya? Kayo aligagana sa ginagawa niyo, tapos sa petics, tapos sa trabaho ko, boss. Ano ba trabaho mo dito? Trabaho mo, tulungan kami dun sa gusto namin mangyari dito sa kumpanya. Sa nabivision ng kumpanya na mangyayari sa kanya, balang araw. Kaya kung kailangan hindi matulog, hindi tayo matutulog lahat. Dapat pare-pares tayo. Hindi ko alam kung naiintindihan niyo ako eh. Tuloy ko pa. The strongest organizations are not built by talents or talent. They are built by alignment. Yung organisasyon, mas matibay yan, mas maayos yan, mas maganda yan, mas malaki yan. Pag pare-pareho ang puso at direksyon, hindi lang kapag magagaling yung tao. Pag magagaling nga, pero hindi nyo naman alam kung ano yung gusto nyo mangyari talaga dito sa ginagawa natin. Wala mangyayari. Mag-uungusan lang, magpapagalingan lang tayo. Hindi tayo magtutulungan. Bakit? Magagaling tayo eh. Pero hindi talaga natin alam kung ano yung reason ba tayo nandito. Napaka-importante. Nag-hire ka, hindi niya alam bakit siya nandun. Kailangan alam niya. Sometimes, ikaw din yung mali sa pag-hire mo. Tinitingnan mo skills, magaling ba to? Sinisipat mo agad, gina-judge mo siya, Tapos hindi mo naman sinabi sa kanya kung anong purpose niya. Ang purpose mo dito, tulungan kami dito sa vision and mission natin. Pag hindi ka align dito sa vision and mission natin, wag ka na lang dito. Masisira mo pa yung kultura namin. Alam niyo ba si Steve Jobs? Paano sila nag-hire ng ITs tsaka ng management na meron sila? Hindi sila nag-hire based on skills. Hindi. Gusto nilang i-hire yung tao na naiintindihan yung belief. Merong yung belief ng tao dun sa mission nila kasi alam naman ng mga tao kung anong klaseng tao si Steve Jobs. Anong klaseng CEO siya. Pag hindi ka naniwala sa vision ko, pag hindi ka naniwala sa vision ko o sa mission ko and vision ko, kahit na sobrang galing mo pa, hindi ka i-hire. Ano sabi ni Steve Jobs? We are here to put a dent in the universe. Naniniwala ka ba dyan? Naniniwala ako dyan. Gawin natin yan. Gusto mong gawin to? Gusto kong gawin. Halika, samahan mo na ako. Hindi ka tinatanong kung magaling ka ba? Hindi. Gusto mo ba samahan ako gawin yan? Lagyan natin ng dent yung universe? Malaki universe, di ba? Intindi statement ni Steve Jobs eh. Kunin nyo yan, sabi nyo, gusto kong magkaroon ng kahit na maliit na dumi dito sa universe. Yung Earth, napakaliit lang. Kaya yung napakaliit na yun, talagang sinakop na yung buong mundo. Nakita mo naman yung Apple. Ano nangyari sa Apple? Wow. That's how he hired people. Thousands were skilled. Few were aligned. Those few built Apple. Ano sabi dyan? Big idea. You don't hire hands. You hire hearts aligned to the vision. Hindi ko na ipaliwanag. Gets nyo naman siguro yan.
Hindi ka nag-hire para lang sa taong trumatrabaho at marunong trumabaho. Nag-hire ka para saan? O ng tao na may puso na aligned dun sa vision. Sabi diyan, one aligned person is stronger than 10 confused one. Kahit isa lang na tao na align sa vision mo ng kumpanya na meron ka, masigit pa yan sa 10 tao na confused kung anong dahilan ba't sila nandun. Kasi kung yung dahilan kung ba't sila nandun, ang pinamindset mo sa kanila kung bakit sila nandun, dito ka na magtrabaho, malaki sweldo ni dito eh. Hindi, kukunin kita dyan sa kumpanya mo, dito ka na mag-work. Magaling ka eh. Pero dito sa kumpanya namin, may pakotse, anong tinuturo mo sa kanya? Anong vision? Magkaroon siya vision and mission na yumaman siya sa pamamagitan ng kumpanya mo. Tapos, mananapak siya ng iba kasi gusto niya mas aangat siya, mas marami siyang reward kaysa sa iba. Wala na, sablay na. Confused na yung tao. Akala nila pera-pera yung kumpanya mo. Hindi mo pinaunawa sa kanila ang reason kung ba't natin to itinayo kasi gusto natin tulungan yung napakaraming tao. Kung hindi kita kasama dito sa gusto ko, kahit na sobrang galing mo, huwag ka na dito. Naintindihan? Now, hindi ko sinasabing yung mga kasama ko dito na natira sa organization, hindi kayo magagaling Mas magagaling yung puso nyo kaysa dun sa mga nawala. Naintindihan? Palakpakan niyo yung sarili niyo. Kasi maraming magagaling eh. Nasaan na sila? Hindi, mas magagaling kayo ngayon kasi kayo natira. Hindi. Hindi ko pinapalaki ulo niyo. Sablay pa rin kayo. Hindi siya. Point number 2. Hire character before competence. Sabi dito, Proverbs 22:1. A good name is more than desirable than great riches. A good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver and gold. Mas mahalaga yung may mabuti kang pangalan, may character ka na maayos, kaysa anumang kayamanan. No? O itong tiwala at respeto ay kayamanang hindi nabibili. Sabi diyan, it's more than silver or gold. Skill is trainable, character is permanent. Yung galing ng tao natuturo. Create system, katulad sabi ko, create system, paano matututo yung tao, may training system dapat tayo sa kumpanya. Pero yung character, hindi ko naman sinasabing imposible, pero mahihirapan ka. Ibig sabihin, imbis na mag-google ka sa pagte-train sa character ng tao, humanap ka ng maayos na character, turuan mo siya nung skills na gusto mo para sa kanya. Paaralin mo siya dun sa, hindi ka mag-e-effort. Kaysa naman, sobrang galing nga niya, pinapasok mo sa kumpanya, ang daming nagagawa, pero chismoso pala. Pati ikaw, chinismis na. Alam mo ba, kinindutan ako ni boss? Hindi, may empleyado akong ganyan. Kinindutan ko daw siya. Tapos pinagkalat niya pa. Palaki dyan. Ha? Siyempre, nagjo-joke ako madalas. Kaya simula nun, di na ako kumikindat. Yung pag may secret ka, di ba? Secret lang, parang ganon. Migdating pala yun. So, akala tuloy ng iba, crush ka siya. Balish sa buhay. Naikwento ko lang. Nakakagigil eh. Ba't ko ba naikwento yun? Dal ko talaga eh. So, yung Chick-fil-A na kumpanya hires based on values. Kailangan, they know how to honor. They have servant leadership. They have servanthood. Ano pa? Kindness. Dapat mga teachable. Their excellence is not in food. Hindi sila sumikat dahil sa pagkain. Sa chicken na sinaserve nila sa tao. Sumikat yung Chick-fil-A na kumpanya dahil saan?
Dahil saan? Dahil sa character ng mga tao nila. Kung paano nila siniservisan yung mga customers. Big idea. Never hire a talented rebel. Never reject a teachable beginner. Di ba? Kaya nga, nakalimutan ko kaninong quote to. You don't need to be great. You don't need to be great to start. You need to start to be great. So yung taong hinar mo, kahit wala yang alam, basta maayos yung character, teachable, humble, may integridad, honest, may servant leadership or may servanthood, yung skills na tututunan. Pero yung character, napakahirap. Napakahirap. Huwag ka mag-hire ng talented pero rebelde. Pag in-interview ka pa lang, yes sir, kayang-kaya ko yan. Yabang agad no? Ako pinakamagaling sa amin Walang humbleness. Yari ka dun, pati ikaw. Ang goal nun, papalitan ka bilang CEO. In the kingdom character, nandiyan ba yun? Yan, sorry. Nasaan na ba ako? Yan, sorry. Hindi ko napindot. Never hire a talented rebel, never reject a teachable beginner. Okay? In the kingdom, character is the currency of promotion. No? Yung kingdom ng Diyos, yung kaharian ng Diyos, yung pag-angat ng mga tao, yung promotion ng tao, nakabase yun sa ugali, integridad, hindi sa talento. Kahit sobrang galing mo, kung wala ka naman nung tamang character, the Lord will not promote you. Point number 3, hire multipliers, not maintainers. Huwag kang kukuha ng taong nag-aalaga lang sa kung ano yung meron, yung current situation. I-maintain lang, hindi dapat ganun. Ang goal, makahanap ka ng mga tao, mag-hire ka ng mga tao na magpapalago pa ng kumpanya mo. Paano mangyayari yon? Kailangan alam nila yung vision. So, masyadong mahaba tong verse na to, pero alam nyo na tong storyang to, the parable of the talents. No? Kwento ko na lang, merong isa dyan binigyan ng, for the sake sa mga first time na makarinig yung kwentong to. Yung master, aalis, pinagkatiwalaan niya yung kanyang 3 servant, tagapamahala. Yung isa binigyan niya ng 1, yung isa binigyan niya ng 2, yung isa binigyan niya ng 5. Nandiyan ba yan? Okay yan. Tapos, nung bumalik siya, yung 2, inilagay, yung binigyan ng 5, nilagay sa pagninegosyo, yung pera para tumubo. Yung binigyan ng 2, inilagay niya rin sa pagninegosyo. Ninegosyo niya yung pera para tumubo. Yung isa, anong ginawa? Itinago. Ibinaon sa lupa. Tapos pagbalik ng master nila, syempre, chinek sila, ano nangyari dun sa pinagkatiwala ko? Yung 5, yung servant na binigyan ng 5, naging 10 na multiply niya into 2. Ito namang binigyan ng 2, naging 4. So, nadoble niya. Yung binigyan ng 1, anong sabi niya? Dito sa dulong part, sabi niya, and sinabihan yung 2, well done and good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Ito yung napaka-importante. No? Pag tayo ay magtitiwala, dapat alam natin na yung taong mapagkakatiwalaan, yung pagtitiwalaan natin. At ito yung maraming beses na pagkakamali ko sa buhay ko. Niloko na nga ako, nagtiwala pa rin ako. Niloko ulit ako, nagtiwala pa rin ako. Ang hindi mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay hindi mapagkakatiwalaan sa malaki. Kaya dapat ikaw ay taong mapagkakatiwalaan. Kasi pag nawala yung tiwala ng tao, mahirap yung mabalik. Para yung salamin. Kahit nabasag na, buuin mo man yan, may lamat. 'Di ba? Kaparehas yun sa mga
babae pag nasasaktan ng kanilang asawang lalaki. Diba? Ang hirap na magtiwala, no? Uwi na kayo. Di dapat mahirap magtiwala kasi asawa niya yan. Wala naman kayo ibang asawa. Joke lang. Mahirap naman talaga magtiwala pag niloko ka. Kaya, dapat kayo rin mismo may integridad. Mahirap to. Mahirap ma-maintain to. Lalo na kung nasa negosyo ka. Hindi ka nagbabayad ng BIR ng tama eh. Power ka. sorry. Nasa ng integridad. Niloloko mo nga yung government natin. Hindi, joke lang. Manonood, kalimutan nyo na yung sinabi ko. Sabi ng iba, okay na yan kaysa gawin pa nilang ghost. Diba? O, tapos, yung isa dito, sabi dito, kukunin yun sa'yo, ibibigay dun sa mas marami pa. Dinagdagan pa yung napagkakatiwalaan. So, hindi mo pagkatiwalaan, hindi na pinagkatiwalaan kahit kailan. So, ang ibig sabihin ko, dapat marunong tayo mag-multiply. Kasi si Lord, ayaw niya yung, sa kingdom ng Diyos, multiplication. Sa ibang version, pag binasa niyo yung Luke version nito, the parable of the minas, yung isa, binigyan ng, yung 10, binigyan ng tagi-isa. Yung isa doon, na-multiply niya into 5. Yung isa na-multiply niya into 10. Something like that. Yung isa, naging times 10. Kasi merong version nito Parable of the Minas sa Luke. Basahin nyo na lang yan, hanapin nyo. Basta Parable of the Minas yung title nung parable na yun at sinabi ni Jesus Christ. Minultiply nila, yung isa, minultiply niya ng 10, yung isa, minultiply niya ng 5. So, ibig sabihin, multiplication yung usapan. Pag hindi ka marunong mag-multiply, hindi yun yung standard. Ano ibig sabihin? Dapat marunong ka magpalago. Hindi ka nang wawasak, hindi ka sumisira ng kumpanya kundi pinapalago mo. Pag pinagkatiwala sa iyo yan, kung hindi man ikaw yung may-ari, pag nilagay ka diyan, dapat mapalago mo. Kasi yun yung gusto ng Diyos para maging masaya siya. Pero ikaw rin naman magbe-benefits. Bakit? May gantimpala ka pa eh. So hindi ko na masyadong explain, pero I hope you get the point. Sabi sa next, haba, no? The kingdom rewards increase, not effort. Ang sukatan ay paglago at bunga, hindi pagod o dami ng ginawa. Dapat resulta. Okay? They do not reward noise, they reward increase. Saan ba ako? Hindi. Ano yan Kaya ko yan sinulat kasi kung familiar kayo sa sistema ni Toyota, si Toyota meron siyang binibigay na parang reward sa mga empleyado, sa mga technicians nila. Pag nakakasolve sila ng problema na nakakapag-adjust sila sa paggawa, nababawasan ng 1 second. Kaya napaka-importante yung trabaho ng, ano ba yung engineering yon? Hindi, sa pagkilos ng mga machine. Industrial engineering. Napaka-importante niyan kasi split seconds pinag-aaralan nila para kahit mabawasan man lang ng split seconds yung trabaho. Napaka-importante nun kasi pag kinumpute mo yan sa isang taon, sobrang dami. Kaya yung mabawasan ng 1 second lang, yung paggawa ng isang sasakyan, grabe, celebration nila doon. Kasi meron na naman nakasolve ng isang problema, 1 second. They celebrate it. Binibigyan nila ng reward yung mga automotive engineers nila tsaka yung mga technicians nila pag nakakapag-solve ng 1 second na pagtitipid para magawa yung mga chassis tsaka yung mismong sasakyan. Anong sabi diyan? They do not reward noise, they reward increase. Toyota celebrates the worker who finds a way to save 1 second because they increase efficiency. Efficiency is more important than effectiveness. Kaya mas maganda yung efficiency yung idinidevelop kaysa effectiveness. Effectiveness means doing the right thing.
Yung efficiency, doing things right. Mas tinatama pa. Naintindihan? Mas mabilis, mas matipid, mas magandang resulta. Yun yung efficiency. I'm not saying hindi okay yung effective kasi system yung effective eh. Pero yung mga system developer nyo, yung mga system builder, ikaw bilang CEO, dapat nasa iyo yung skills ng pagiging efficient. Ginagawa mong mas mabilis, mas matipid, mas maayos. Naintindihan? Okay, so, are you learning? Nantok na ba kayo? Bilisan ko na? No. Tagal lang ko. Big idea. If they cannot multiply small things, do not trust them with big things. It's important. Okay? Point number 4. Ano pa pala? Hire people who make the organization better, not busier. Point number 4. Hire servant leaders, not title seekers. Sabi diyan sa Matthew 10:43 to 45, pinaka-the best na prinsipyo pagdating sa pagsiserve, pagdating sa pagiging leader, no? Pagdating sa pagiging great. Not so with you, sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disipulo. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. Kung sino daw gusto maging great, dapat maging servant. And whoever wants to be first must be slave of all. Kung sino gustong mauna sa inyo, dapat maging alipin ng lahat. For even the Son of Man, tinutukoy niya yung sarili niya, did not come to be served, but to serve. Hindi siya pumarito para pagsilbihan, kundi magsilbi. And to give His life as a ransom for many. So yung pagninegosyo mo, kung yan yung makakatulong sa mas maraming tao, so do it. Maging CEO ka, be it. Okay? So, they don't hire to feel gusto ko, sabi dito, si Ritz-Carlton na, familiar kayo dito? Ritz-Carlton na hotel. One of the world-class luxury hotel. Nakilala siya sa sobrang taas ng standard at serbisyo. Para bang pag pumasok kayo dito, para kang king and queen. Ganun yung datingan. Meron kang sariling butler, sobrang ganda ng service nila. At alam nyo ba, na yung housekeeper, yung tinatawag nila, pag may pupunta dyan, kakatok, or basta maglilinis pag pinaglinis nila nung kwarto nila, meron yung capacity, binibigyan nila ng capacity na pwede kang gumastos ng $2,000 maximum. Ibig sabihin, para lang maging maayos yung pakiramdam ng lahat ng nag-check-in sa hotel, o kung sino man yung taong pinagsisilbihan mo, pwede kang gagastos yung kumpanya natin, at binibigyan ng karapatan lahat ng housekeeper, $2,000, that's 100,000 plus pesos. Para lang makapagbigay sila ng service na pinakamaayos at pinaka-the best sa lahat ng nag-check-in na kliyente. Why? Why? Kasi, ang hinahire nila tao, yung marunong, yung meron tinatawag na stewardship mindset. Para bang inaako nilang sa kanila yung hotel. Ganun sila mag-hire. Pag ikaw, hindi mo inisip na sa'yo tong hotel na to, at dapat lahat nung pupunta dito ay masasatisfied bilang parang may-ari ka ng hotel na to. Hindi ownership mindset Stewardship mindset. Ibig sabihin, pinagkatiwalaan sila. Pag hindi ganun yung mindset mo, hindi ka hired. Hindi, ganun po ako. So, lahat ng customer natin, ibigay mo lahat ng gusto nila. Kahit na gumastos ka pa ng $2,000 per night para lang masatisfied sila. Ganun sila mag-hire. Ba't ko ba ito sinabi?
Kasi, they don't hire to fill roles. They hire to solve problems. Nahirapan sila kasi yung may-ari, pag pupunta sa customer, sobrang nagagalak yung mga customer or clients nila. Pero pag yung housekeeper na yung pupunta doon, lagi na lang merong reklamo. Sabi nila, ganito, i-hire kita, mataas sweldo mo. Pero dapat para kang ako. Na pag kinausap mo, para bang ikaw yung nagpatulog sa kanila dyan, na lahat ng gusto nila, ibibigay mo. Ganun ka dapat. That's how they hire. O pag hindi ganun, tanggal ka. May isang magreklamo lang, tanggal ka agad. Lupit. Kaya binigyan nila ng capacity to spend $2,000 per housekeeper para lang ma-solve lahat ng customer nila. That's why. Sobrang kilala yan. Ritz-Carlton. Hindi natin yung kilala yan kasi hindi pa tayo nakatulog dyan. Mahal yan. Hey, are you with me? Natututo? Okay. Kingdom hires are not fans of the vision. They are carriers of the vision. Explain ko pa ba? Hindi lang sila tagahanga. Ano sila? Sila mismo may bit nung vision, nung kumpanya na meron at pinagtatrabahuan nila. Dapat ganun. Part 2, firing. Exciting part. Firing by kingdom principle. So, paano tayo magpa-fire ng tao? Papuntahin sa Luneta Park. Patalikurin nyo, tapos barilin nyo. Di ba? Okay. So, firing is not punishment. It is protection of purpose, culture, and assignment. Hindi yan pagpaparusa sa taong gumawa ng mali, kundi you are protecting something. What are you protecting? Purpose, culture, and assignment. Yung vision and mission ng kumpanya mo, pinoproteksyonan mo lang. Okay. So, point number 1, remove those who break culture and character. Understand? 1 Corinthians 5:6. Your boasting is not good. Don't you know that a little yeast leavens the whole batch of dough? Para mas maintindihan nyo. One corrupt employee can destroy an entire culture. Parang sinasabi dyan yung kaunting sira, bulok, kayang sirain yung buong dough. Kunwari, dough. Alam, pamilyar kayo sa dough. Pag nagmamasa ng pizza, di ba, dough yun. So, may konting bulok lang doon. Tapos, i-stay mo siya na matagal, mabubulok na yung lahat. Kaya napaka-importante, safe. Yung pag na ginagawa ng pizza at tinapay, dapat malinis yun. Hindi contaminated. Kasi may konti lang dumikit doon na dumi, madali na masisira. 24 hours, sira na yung dough. Ganon. So, parang sa kamatis, di ba? Sabi nila, yung bulok na kamatis, yung isang basket ng kamatis na punong-puno ng fresh na kamatis, lagyan mo ng isang bulok na kamatis, ano mangyayari? Dito sa government natin, matindi. Isang bulok, isang bayong, isang basket na bulok ng kamatis, tapos ikaw, politician, gusto mong baguhin yung bansa, ilalagay ka doon. Ano mangyayari sa'yo? O kaya makakain ka ng sistema, ang tawag nila doon, kain sistema. Kaya tayo mga mananampalataya, okay lang pumasok tayo sa politics, pero dapat alam natin yung strategy. Paano? Discipleship. Yan ang tinuturo ng Diyos. Kaya nung naunawaan ko dyan, sabi ko, yung pagiging presidente, pangarap ko lang yan pero ang pangarap ni Lord, maging kagamit-gamit ako sa discipleship. Yun yung totoo. Di ba? So kung yung goal mo, hindi makakapag-disciple ng mga tao, malayo ka. Disalign ka sa vision and mission ng kingdom. So, anyway, hindi ko naman kinakalimutan yung pangarap ko. Malay nyo naman. Pag marami tayong na disciples, susuportahan nila ako. Diba? Joke lang. So, big idea.
Better is to lose a worker than to lose a culture. So, mas maganda na malus mo yung employee na makakasira sa kultura kaysa masira ng tuluyan yung kultura nyo sa loob. Kasi hawa-hawa yan. Diba? Kaya nga bawal mayabang dito eh. Dati may mga mayabang dito, pinagsusuntok ko eh. Ako lang dapat mayabang. So, if you know the story of Uber noong 2017, nagkaroon sila ng, parang nag-crash yung Uber company. 2019 kasi na IPO sila, na publicly listed sila. Pero in 2017, nagkaroon sila ng pangit na imahe. Anong nangyari? Para lang matanggal yung kulturang mali sa loob ng Uber company, they fire even the executives. They fire managers and even the CEO, pangalanan ko, si Travis Kalanick, tinanggal nila. Yung CEO mismo. Bakit? Kasi siya nagpasimuno ng pangit na kultura. Sigaan ba? Corrupt. Pera-pera. Tinanggal nila. Pinalitan siya ni, sino pumalit sa kanya? Si Dara Khosrowshahi. Bala kayo. Nahirap ng mga pangalan nito eh. O tapos 2019, na IPO si Uber at naging maayos yung kanilang kumpanya. So, sometimes you need to fire even yourself. De, joke lang. CEO ka, di ba? Kailangan mo mag-fire ng mga matataas na tao kung yun yung nagpapasimuno ng kaysa naman masira yung kumpanya. Kaysa masira yung kultura ng kumpanya na meron kayo. So, yung pinaka mabigat nyong manager, di ba? Kailangan tanggalin eh. Hindi ko pa sabihin pangalan nyo eh, pero kung naririnig to ng manager nyo, di ba? Tinanggal. Bakit? Siya pa simuno eh. Anay siya sa kumpanya, sisirain niya yung buong kumpanya. Pag ganun ang ginagawa ng tao, sorry, hindi namin to ginagamit based sa emotion namin. Ginagawa namin to kasi we are protecting the culture, the system, and the vision and mission of the company. We are protecting this company na may purpose. Ayaw namin tutuluyan masira kasi may maganda kaming layunin. Ang tanong, may maganda ba kayong layunin o pera-pera lang din? Kasi baka yun lang din yung kultura ng kumpanya nyo. Bala. Point number 2. Big ideas. Yun na ba yun? Ito. Hiring adds but firing protects. Ang pag-hire ay nagdadagdag ng tao, makakatulong sa inyo, pero yung pagpa-fire ay nagpo-protekta sa vision and culture. Kaya huwag kayong magigilty. Pag nagtanggal kayo tapos parang nakakaawa naman siya. Hindi. Kung makakasira, no? Out of emotion. The reason is you are protecting the vision and mission and the culture of the company. That's the reason. Point number 2, fire based on principle, not emotion. When justice is done, it brings joy to the righteous, but terror to evildoer. So para mas maintindihan nyo, pag nagawa natin ang tama at makaturungan, nagdudulot to ng kagandahan at kasiyahan sa mga mabubuting tao. Kaayusan. Pero magbibigay ng takot, nginig sa mga taong masasama at kaparehas ng taong finire ninyo. Matatakot na sila. Hindi na nila uulitin. Sinampulan nyo. And that's important. Makita nilang nagpa-fire talaga kayo. Sinisira nyo yung kultura. Ito yung sistema natin. Out of the box yung ginagawa nyo. Hindi naman tama. Nakakasira pa. Nandadamay pa kayo ng iba. Subukan natin. But use the example of Starbucks. Starbucks terminates with documentation, clear standards. So, umpisa pa lang dapat alam niya na professionalism. Maayos. Hindi yung parang pinapagalitan mo pag finar mo. Maayos pa din. No? Kasi naligaw lang yun eh. Baka ikaw rin yung may mali. Baka yung manager mo rin na nag-hire, yung HR nyo, yung hindi nasabi lahat ng dapat niyang sabihin. No? They never humiliate,
They never react. Meron ba ako dyan? They act by principle. If you fire by emotion, you hurt people. If you fire by principle, you protect the purpose. It's important. Tandaan niyo yan. Leaders must be firm but fair. Dapat matatag kayo bilang leader, lalo na sa pagsunod sa tama, pero dapat makatarungan ang trato. Hindi naman para bang nabili na natin yung kaluluwa nila. Hindi yung mumurahin mo tapos ipa-fire mo. Bakit? Hindi ka sumunod eh. Hindi dapat ganun. Dapat fair pa rin. Makatarungan pa rin. Point number 3. Correct, coach, monitor, release. Ano ibig sabihin? Ituwid muna natin, tapos pagkatapos nun turuan, tapos bantayan ang progreso. Tingnan natin kung umuusad ba, kung natututo ba, kung inaayos niya na ba yung pagkakamali niya, at kung ayaw pa rin magbago. Anong gagawin? Release. Fire. Let it go. Galing mo na. Let it go. Sayang oras mo, tama. Sabi dito, Luke 13:8-9. Sir, the man replied, leave it alone for 1 more year. Pero, bago ko tuloy, storya to ni Jesus Christ patungkol sa halamanan. At meron siyang nakita na isang puno ng igos na 3 taon na pero hindi pa rin nagbubunga. Sabi niya, putulin mo na to dun sa tagapag-alaga. No? Sabi niya, putulin mo na yan. Hindi naman namumunga. Sabi ng tagapag-alaga. Kwento to ni Jesus Christ, Parable of the igos to. Sa leadership kasi to nagagamit. No? Sabi niya, Sir, sabi ng tagapag-alaga, yung tagapamahala ng harden o nung halamanan. The man replied, leave it alone for 1 year. Bigyan mo pa ng 1 taon. And I'll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. So, yan yung sabi ng master. Pag nag-bear pa ng fruit, fine, okay. Pero pag hindi na, cut it down. So, hindi ko naman sinasabing 1 year yung standard. Pwede naman mag-set kayo ng standard ninyo. Pero ang ibig sabihin lang, nagbibigay ng chance. Pag nagkamali, give chance. If your standard, kung meron kayong non-negotiable na standard, ibig sabihin, pag nanuntok, tanggal agad. Pag nagmura, tanggal agad. Yun. Pero dapat yung mga bagay-bagay, kahit pa paano, meron kayong consideration. Ayun yung sinasabi dyan. Give it 1 year bago mo tanggalin. Sa leadership, sa pagtitrain ng mga leaders sa church, ginagawa namin 3 years. Pang 4th year, yung 3 years, observation yun. Titingnan natin kung nagbubunga, kung maayos. Pagdating ng 3 years, ano na yun? Wendang na yun. Ibig sabihin, pagdating ng 4th year, tatanggalin sa position yun. Ganun. Kasi hindi nagbubunga eh. Ganun din sa pagdi-disciple. Kung hindi nagbubunga, sasayangin mo talaga ang oras mo. Tama yung term mo eh. 3 years mo nang dinidisciple, hanggang ngayon, baby pa rin. 3 years mo nang train, baby pa rin. Bigyan mo pa 1 taon. Pag same pa din, para ka pa rin may karga-kargang baby, o hanap ka na ng ibang tuturuan. Masasayang lang oras mo. Hindi bibilis yung pagdami. So yung concept na yan, pwede nyo rin gamitin sa negosyo. Ito, God's order. Correct privately, coach clearly, monitor consistently. If rebellion continues, let it go. Let it go. Naintindihan? Business example. Familiar kayo dito? Dahil hindi kayo familiar, i-search nyo. Performance improvement plan. Sa Jollibee, meron din yan nung nagtrabaho ako. Si Google PIP ay 60 to 90 days coaching. Pag walang improvement, termination agad. Parang training period nila to sa mga ITs nila. Ano ba tawag nila sa mga train nila? Intern,
No? Probationary, parang ganon. So, kung 3 months o 90 days, 60 to 90 days, hindi nag-i-improve, termination. Dapat may, katulad sabi ko kanina, kailangan clear yung standard ninyo. Dapat pinirmahan nila hanggat maaari kasi dito sa, yayariin tayo ng DOLE dito sa Pilipinas. Pag wala silang pinirmahan na nakalagay doon na pag ito ay nalabag nila, tanggal sila. Yayariin kayo, bawal magtanggal basta-basta. So, sa mga lawyers, madali naman yan, attorney, di ba? Meron naman yan silang mga isasuggest sa inyo, mga kontrata. Pero napaka-importante na clear. Kasi kayo rin naman yung magsiset. Iba-iba kasi yung industry natin. Okay? So, sabi dito, grace gives time. Sorry, ito, nandito pala yun. Google gives 60 to 90 days of coaching if there is no improvement, termination. Grace gives time, wisdom gives limits. Anong ibig sabihin? Yung grace, nagbibigay ng pagkakataon. Pero yung karunungan, yung wisdom, nagtatakda kung hanggang saan lang yun. May limitation. Di ba? Pero walang limitation yan sa asawa nyo, ha? Magpatawad kayo ng magpatawad, ha? Ubus na yung grasya ko. Pagod na ako. Malolobat. Ubus na ang pasensya sa lalaking katulad mo. Sinayang mo lamang. Kantayin, di ba? Ubus na ang pasensya sa lalaking katulad mo. Sinayang mo lamang ang kumpanya ko. Joke lang. Do not train rebellion. Do not reward stubbornness. Itutuloy ko lang, sa Jollibee, meron kaming 1-month training. 1-month training yon. Tapos pag nakapasa ka doon, meron ulit 3 months training. Tapos pagkatapos ng, sorry Jollibee, pagkatapos ng 3 months training, hindi ka nang papaabuti ng 6 months. Tatanggalin ka na. Tapos i-hire ka nila ulit. Oh, ang galing. Ilalagay ka nila sa ibang branch. Tapos mga ilang linggo lang, ipapabalikin ka na sa dati mong branch. Ang galing, no? Ang galing ng technique nila. Sorry. Baka makasuhan ako dito. May kaso ba ako nun? Attorney, wala naman. Nagbigay lang ako info, di ba? Hindi naman ako nanira. Apo. Point number 4. Bless their exit, release in peace. Paano yan? Sabi sa Romans 12:18. It is possible, if it is possible, as far as it depends on you, live in peace with everyone. Ano yan, Pastor? Dapat in good terms pa rin. Gawin mo lahat ng kaya mong gawin para magkaroon ng kapayapaan kahit na tinanggal mo siya. Naintindihan? Ayan, balik ko. Bless their exit, release in peace. Huwag mo naman sila i-curse. Hindi ka na magkakatrabaho kahit kailan. Loko-loko ka eh. Kaya alam mo, magaling ka. Kulang lang talaga. Galingan mo. Para sa susunod na kumpanyang papasukan mo, hindi sila ganito sa'yo. Di ba? Okay. So, big idea. Familiar kayo sa Southwest Airlines. Yung Southwest Airlines ay airline sa United States na based sa Dallas, Texas. Dallas tsaka sa Texas, kilala bilang isa sa pinaka-successful low-class airlines sa buong mundo. Kung di kayo familiar dyan, at least ngayon, alam nyo na. Search nyo lang. Southwest Airlines. Di pa kasi ako pumupunta sa Amerika, kaya hindi ko alam yan. So, Southwest releases employees with number 1, respect, honor, peace, and a clean conversation. Walang masamang sinasabi. Tapos, yung ibang mga empleyado nila,
Binibigyan nila ng chance na bumalik. Nagbago ka na ba? Mas magaling ka na ba ngayon? Susundin mo na ba yung mga batas namin? Opo. Sure ka? Opo. Sige, rehire ka na. Galingan mo ha. Sa susunod na magkamali ka ulit, isang pagkakamali lang, tanggal ka na ulit. Pero marami sa kanilang mga empleyado, tinanggal nila dati pero napabalik nila. Kasi paano nila kinakausap? Maayos. Bibigyan ka namin ng chance. Give us also chance na makapag-move on sa ginawa mong mali. Pero sana sa susunod, pag hinar ka namin, ang lupit nila makipag-usap, no? Tapos siyempre, pwede pa daw akong mag-apply ulit eh. Kahit tinanggalan nila ako, power, ganun pala ang kumpanya. O kaya kahit di nyo ito alam yung airlines na to, napakaganda, no? Hindi mo gagawin yun. Sila lang gumagawan. Pinar mo, tapos i-hire mo ulit. Parang si Jollibee, di ba? Tinanggal mo kasi contractual lang, tapos i-hire mo sa kabila. So, big idea. Matatapos na ako. Even when you release people, you must reflect Jesus. It's important. Do not poison them on the way out. Saan ako? Release them with honor and peace. Okay. So, are you learning? Kingdom summary. Nakikita ba? Kita? Yan. Sabi dito, ito yung mga principles: vision, character, skills, culture, spirit, results, exit. So sa pag-hire, yung vision, dapat alam nila yan. Yung character, priority. Yung skills, dapat trainable. Hindi kailangan skillful. Okay? Sa culture, must embrace the culture. Sa spirit, dapat servant spirit yung meron sila. Sa results, dapat multiplier. Picture na ito, napakahalaga. Ito na yung sum up summary nung lahat ng pinag-usapan natin. Sa exit, with honor. So, sa pagpa-fire, ganito siya. Nagets nyo ba sa exit? Yung exit niyan, ano yan? Hindi yan firing. Ha? Hindi yan firing. Ano yan? Ano yan? Sa tingin nyo? Sample lang. Retiring na yan. Tapos with honor na, di ba? Ay, kasal pala yun. O, sa pagpa-fire. Ang sabi dyan, nababasa nyo ba? O, remove the misaligned pagdating sa vision. Pag hindi siya aligned sa vision, tanggalin. Character, non-negotiable. Dapat maayos yung character. Character is more important than skills. Tandaan nyo yan. Skill, without growth, release. So, may skills man, magaling man, o hindi. Pag hindi magaling, tapos wala pa rin growth, tanggal. Okay? Okay? Fire. Dapat may standard lang. Gaano katagal, di ba? Huwag ka magsayang ng oras. Sa call center, 15 days lang training. Tama ba ako? 30 days. Tapos pag pumasa ka doon, trainee ka pa rin, pero sa loob na ng office. Tapos pag sumablay ka doon, tanggal ka na no? Months lang rin yun Hindi ka magiging regular hanggat di ka magaling. Hindi kasi ako nag-call center, hindi ako marunong mag-English Culture, must protect. Pag magpa-fire ka, kailangan iniisip mo yung kultura, pinoprotection na nyo. Napakaganda nito, summary na to. Spirit, remove decisive ones. Ibig sabihin, nagkikreate ng division. No? Nagre-rebelde, nagkikreate ng faction. Tanggalin mo na yan. Sisirain yan yung kumpanya mo. Sa results, dapat hindi maintainer. Pag maintainer lang, tanggal. Sa exit, sa pagpa-fire sa kanila, with peace. Sabi mo, rest in peace. Woo! Palakpakan nyo. I'm done. So, this is our declaration. Sabay-sabay tayo. Declaration. 1, 2, 3, go. I hire by vision, character, and calling. I fire to protect purpose, culture, and assignment. I lead with mercy, but I govern with justice. I steward people, but I guard the destiny God gave me. I am a kingdom leader, bold, wise, principled, and aligned with heaven. Amen.
Let's clap again. Para kay Lord. So, ito yung mga expect nating topic next week. Next week. Next week. At next week. Okay? So, this is about human resource and leadership. Napaka-importante. Ha? Maganda talaga to. Kahit saan magagamit nyo to. Now, next topic. Number 1 ba yan? Yan. Building a kingdom culture. The invisible power that makes or breaks organization. That's why we need to have good culture. At ito yung pinoproteksyonan natin. Pag yung culture, mga chismosa na, tanggalin nyo yung pasimuno ng chismisan. Paninira sa tao, delikado yun, mag-aaway-aaway, magpapaksyon-paksyon, di ba? Pangalawa, how Jesus managed His team. Wow! Kingdom, leadership, lessons from the 12. Paano niya hinandle yung 12 na yan? Paano niya pinili yung 12? Ano yung standard niya? Bakit niya napili yung 12? Kasama si Judas. Kasi alam niya si Judas yung magkakanulo sa kanya. Kailangan niya si Judas, di ba? So, pag nag-hire kayo, dapat may isang magkakanulo dito. Pipilisan ko na. Dapat may isang Judas. Si Jesus nga daw may Judas eh. Hindi, may purpose kasi kung ba't may Judas. So sa kumpanya nyo, kahit na walang Judas, okay lang kasi wala namang purpose, di ba? Makakasira lang yun eh. Kaya wag nyo isipin na si Jesus nga may Judas, ikaw pa kaya. Hindi. Pwede mong ayusin yung sistema para yung kultura nyo hindi masira. Mamaya ikaw Judas eh. The law of alignment. Why vision fails without structure. The spirit of excellence. How to build a Daniel level staff. Sino yan si Daniel? Sino yan si Daniel, Pastor? Ginawa yan governor. Ni King Darius. Pinakamagaling sa lahat. Paano ka magkakaroon ng ganong klase? May integrity, honest. Ha? Paano ka mag-build ng ganyang klaseng tao sa organization na meron ka? Last, multiplication leadership. How to turn workers into leaders. Wow. Palakpakan natin. We are so excited sa mga natutulog dyan. I hope natuto kayo. God bless. God bless. Thank you.